Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Today we are celebrating the feast of Saint Luke, an Evangelist. May good news ka ba? Gusto mo bang makatanggap ng good news? Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ng kapistahan ni San Lucas. At si San Lucas ay isang regalo na nagdala ng mabuting balita sa atin sapagkat isinulat niya ang ebanghelyo na ipinangalan sa kanya at siya rin ang nagsulat ng early life or history ng simbahan natin, yung Acts of the Apostles. Kaya po bagamat hindi po kasama sa 12 Apostles, si San Lucas, tinatawag din natin siyang, kinukonsider natin siyang apostol dahil sa kanyang valuable contribution to the apostolic ministry as a companion of Saint Paul. At isa siyang evangelist, siya ay isang manunulat ng mabuting balita. Kaya po sa ating pagninilay ngayon, tingnan natin yung paano ba ipinakilala ni San Pablo si San Lucas sa kanyang mga sulat. Mayroon po tayong tatlong pwedeng makuha na paano ba ipinakilala ni San Pablo si San Lucas. Una po, tinawag ni San Pablo si San Lucas na kanyang co-worker kasama sa kanyang pagmimisyon. Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin yung sending of the 72 disciples, and we believe Saint Luke was one of the 72 disciples sent by the Lord. And before sending them, Jesus gave them instructions. At yung unang instruction ay sila ay isinusugo ng Diyos by pairs, tagdidalawa. At ito po ay mayroong missionary aspect na kung saan pinapaalala sa atin na sa ating pagmimisyon, hindi tayo nag-iisa. May makakasama tayo sa pagmimisyon. At pinapaalala din sa atin dito yung katotohanan na sa ating pagmimisyon, hindi lang yung ating kasama, yung co-worker natin, ang kasama natin, bagkus pinapaalala din sa atin na kasama natin ng Diyos that we are co-workers of the Lord in this mission. Kaya po hindi pwedeng mag-isa sa buhay natin, sa pagmimisyon natin. Pinapaalala sa atin na hindi tayo maliligtas individually but as a community. Kaya sa buhay Kristiyano, hindi po katanggap-tanggap ang pagiging makasarili. Yung kami-kami na lamang. Kami yung malapit kay Father. Kami yung mas malakas kay Father. Pero yung ating buhay Kristiyano ay tayo ay magkakasama. Dapat tayong nagtutulungan at iisa lamang yung misyon na ating tinatahak, na ating ginagawa. Saint Luke is a co-worker and he collaborated so well with Saint Paul in the mission. Pangalawa po, pinakilala ni San Pablo si San Lucas bilang isang companion. Narinig natin sa ating unang pagbasa ngayon na iniwan na lahat si San Pablo ng kanyang mga kasama, pero sa iisa, si San Lucas. At ito yung mga huling araw ni San Pablo habang siya'y nakakulong at naghihintay na lamang siya ng kanyang kamatayan. Iniwan siya ng lahat, maliban lamang kay San Lucas. Isa siyang matalik na kaibigan, hindi nang iiwan, a good companion, mananatiling mananatili. Sa ating ebanghelyo ngayon, pinaalala ng ating Panginoon na huwag silang magdadala ng hindi kailangan na magpapabigat sa buhay nila, na kailangan lang nilang maging simple at manatili sa Diyos, maging companion sila sa isa't isa at maramdaman nila ang companionship ng Diyos sa kanilang paglalakbay, na magtiwala sila
sa kung ano ang ibibigay na providence ng Panginoon. Kaya po, paalala po ng ikalawang instruction ng Panginoon na huwag magdala ng kung ano-ano, kundi dalhin lang natin ang mensahe ng Diyos, ang dalhin natin ang Diyos sa ibang tao, sa mga taong makakasalamuhan natin, mapupuntahan natin. At pinapaalala din ng Diyos ng lahat ng bagay dito sa mundo ay panandalian lamang. Everything in this world is transitory. Kaya po, huwag tayong magdala ng mga bagay-bagay na hindi naman tayo dadalhin sa buhay na walang hanggan. Pangatlo po, pinakilala ni San Pablo sa San Lucas bilang isang medical practitioner, a physician, a doctor. At maganda po na makita natin mga kapatid na sa ebanghelyo natin ngayon, ang sabi po ng Panginoon sa kanyang mga alagad ay maging bearers, tagapagdala sila ng pagkakaayos, ng kapayapaan at pagmamahalan. Sana ito yung ating dala-dala sa ating paglalakbay sa buhay. Tanggalin natin yung mga sama ng loob, yung awa, yung galit, yung palakasan, yung pagalingan, yung pagbibida-bida. Kaya sana ang dalhin natin na mensahe ay yung pagkakaayos. Kapag hindi nagkaunawaan, sana mag-usap. Huwag pataasan ng ihi, matutong makinig, umunawa at magpatawad. At sana po yung dalhin natin kapayapaan. Kapayapaan, yung ibig sabihin, yung deep harmony na nagkakaisa tayo sa isang layunin, sa isang gawain para sa Diyos, para sa kaluwalhatian ng Diyos. At higit sa lahat, sana ang isulat nating mabuting balita ay ang pagmamahalan. Gaya ng pagmamahal na tinanggap natin mula sa Diyos, sana ibahagi natin itong pagmamahal sa ating kapwa. San Lucas po ay isang ibang evangelist, manunulat ng mabuting balita. Tayo po, anong klaseng balita ang dala natin? Baka puro bad news, fake news, o twisted news, or tailored news. Sana po sa buhay natin, ang dalhin natin ay ang mabuting balita, dalhin natin ng Diyos sa ating kapwa, gaya ng ipinakita ni San Lucas. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share, at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Please ang pinagpalang araw sa inyong lahat.